gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! May na! Maraming salamat po mga kasama. Sa pagdaan natin dito sa Minjola, ayan, merong grupo na nagrarally. Okay, so dito tayo sa taas ng footbridge. Ayan, ito nga yung ganap dito sa Minjola. Araw po ng Huwebes, October 2, 2025, 9:53 ng umaga. Andyan yung mga rallyista. Yan yung mga nakasulat sa kanilang mga dalapong tarpaulin and placards. Ayan. More on corruption pa rin ito, no? Meron ding grupo mula sa simbahan. Ayan sila. May mga madre. Tapos andun yung ating mga kapulisan. Ano, baha ng paghahari ng oligarkiya, coal at gas, sa buwatan, privati. Yan. Yan yung harang dito sa Minjola po. Hindi pa ba tayo nagsasawa sa ilang pamilya na dumidikta sa ating lipunan? Na ngayon, dala-dala natin ang issue ng enerhiya, kuryente, pero wala silang pakialam dahil ang pakialam nila ay busugin ng kanilang mga bulsa. Maraming nangyayari sa mga transaksyon ng Meralco na tayo ay binigisa sa ating sariling mantika. Nagsasabwatan ang gobyerno, ang mga corporation at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na dapat sila ay nag-ayos para hindi malalak ang kabuhayan, ang buhay ng ating mga mamamayan. 100 billion ang insertion ng mga senador. 100 billion. Sabi ni Jerry kanina, ang ninakaw ng Meralco sa ating lahat ay 115 billion. Ibig sabihin, mas mataas ang ninakaw ng Meralco kaysa sa mga senador. Silang dalawa, ang mga politiko at oligarko, ay pareho tayong pinagnanakawan. Kaya tuturuan ko kayo ng slogan. Tuturuan ko kayo ng slogan. Lahat ng kurap, ikulong lahat. Okay, nasagot nyo. Lahat ng kurap, ikulong lahat. Okay, saguhin lang. Lahat ng kurap, lahat ng kurap, ikulong lahat. Pag sinabing ikulong lahat, dapat lahat ng nagnakaw sa atin, sa inyo ng mataas na presyo ng kuryente at yung direktang pagnanakaw ng mga politiko ay dapat silang makulong lahat, dapat silang managot. Dahil tumaas na mahigit 10 piso ang presyo ng kuryente. Kayo ba'y kinonsulta? May tataas ang presyo ng kuryente? Kinonsulta ba kayo? Hindi tayo kinonsulta. Magkano ang epekto ng 3 pisong taas sa kuryente? Kung kayo ay gumagastos ng 200 kilowatt bawat buwan, ibig sabihin yan, 600 pesos kada buwan ang kinakaltas sa ating lahat. Yan ang pagnanakaw na ginagawa ng gobyerno dahil kinuha yan nang hindi nagsabi sa atin. Yan ang problema. Kaya tayo ay niyanakawan ng mga politiko at ng oligarko. Ngayon mga kasama, nangyayari ang pagtaas ura-urada ng
pinayagan ng ERC. Kaya hindi lamang ang Meralco may kasalanan. Inaprubahan ng ERC ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Sino ang ERC? Ang ERC ay bahagi ng gobyerno. At yan ay nalaman ni Marcos. Nalaman ni Marcos yan. At pinayagan din ni Marcos at doon Duterte ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente. Kaya may kasalanan ang administrasyon ni Duterte noon na pumayag sa iligal na pagkakaltas ng mataas na presyo ng kuryente. May kasalanan din si Marcos sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng kuryente ngayon. Kasi kung hindi siya payag, isang executive order lang yun, isang tawag lang yun. Hoy, Meralco, huwag mong itaas ang presyo ng kuryente. Kawawa na ang ating mga manggagawang walang trabaho. Kawawa na ang mga kaparalisa na ginitiba ng bahay, eh wala pa rin silang kuryente. Huwag mong ituloy yan. Kung ginawa ni Marcos yun, hindi tataas ang presyo ng kuryente. Ang problema, si Marcos at kung mga mayamang kapitalista sa Pilipinas ay magkasabwat. Tulad ng panahon ni Duterte. Si Duterte at ang mga malaking negosyante ay magkakampi. Kaya tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin ng kuryente. Sino na ikinaban kapag tumaas ang presyo ng kuryente? Mayayaman. Sino na nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng kuryente? Tayong mga mayan. Kaya yung ating gobyerno mula kay Duterte at Marcos ay kasabwat ng mga mayayaman, hindi ng sambayanan. Taas ka ang kamay ng pro-Marcos. May isa. Wala na. Taas ka ang kamay ng mga pro-Duterte. Wala na. Buti naman. Kaya mga kasama, ang problema natin sa ating lahat, ang problema ng sunog na nagaganap dito sa Tondo, ang problema ng demolisyon sa lahat ng mga komunidad, ang problema ng mataas sa presyo ng bilhin at mataas sa presyo ng kuryente, ang problema ng kawalan ng trabaho at mababang sahod, ay problema yan yung tuktok ng ating pamahalaan. Kaya nga sabi ni Bambo sa kanta niya, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulong. Sigurado ba ako? Pero okay, yun ang mensahe. Kaya ang ibig sabihin, baguhin natin ang sistema ng ating politika. Ang korupsyon sa Pilipinas, sa presyo ba ng kuryente yan o pagnanakaw ng pondo, ay sistema na sa ating gobyerno. Sistema na yan. Kahit sa kulong taon ni si Timboy at saka si Bong Revilla, Pineleta, kahit sa kulong sila. Sa susunod na taon, magnanakaw uli ang mga yan. Si Timboy, si Bong Revilla, nakulong na. At si Bong ngayon, nagnanakaw na uli. Hindi kayang supilin ng papapakulong ang korupsyon dahil sistema na nga. Nagawa na nga natin Napatalsik si Marcos Sr. Diba? Napatalsik natin si Marcos Sr. People power. Si Erap, napatalsik natin people power dahil sa palinakaw. Pero hindi na pigil ng pagpapatalsik sa presidente o pagpapakulong sa senador ang korupsyon dahil sistema na nga. At ang korupsyon o sistema ng korupsyon ay nagsisimula o nagugat sa sistema ng politika na mayroon tayo. Ano yun? Sistema ng political dynasty. Sinong bumoto kay Duterte? Wala na, dito bigla. Sinong bumoto kay Marcos? Bakit nanalo? Kaya mga kasama, kung gusto natin tumigil na ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng kuryente, implementasyon ng pagkakayo ng panibagong coal plant o nuclear plant na magpapahirap sa atin, ang ating gawin
itumpa natin, itakwil natin, kamuhian natin ang mga political dynasty. Huwag na natin iboto ang pamilya, ang mag-ama, magkakapatid, mag-ina. Huwag na natin iboto yan. Dahil kaya yan ay naisulat sa konstitusyon noong 1987 pa, naisulat sa konstitusyon dahil doon pa ay nalaman nila, na-compute na nila, na ugat ng kahirapan natin, ng pagtaas ng presyo at paglakaw ay ang political dynasty. Kaya, pag hindi na wala ang political dynasty, kahit sa kulong si Marcos, kahit sa kulong si Kimboy, kahit sa kulong si Alcantara, babalik at babalik ang korupsyon. Dahil yung pinag-umukatan ng korupsyon ay ang political dynasty. At nagtutuloy din ang fossil fuel, ang nuclear plant, ang mataas sa presyo ng kuryente kapag sila ang nasa pwesto dahil nakampi ng mga political dynasty ang mga oligarko sa negosyo. Klaro ba yan? Kaya tayo, nagpas sa mga tukulog. Gusto natin makulong si Chingon, si Villanueva, sino pa? Sino? Cordero, sino pa? Santico, si Martin Romualdez. Gusto natin sila makulong. Pero ang gusto natin, matigil na ang korupsyon sa presyo ng kuryente at pagnanakaw ng pundo. Hindi lamang makulong. Ang gusto natin, matigil na ang korupsyon at ang kapahirap sa ating bansa. At ang susi, wakasan ang political dynasty na nakasulat doon sa placard ng Mamang Yos. Dynastia at oligarkiya, wakasan, korupsyon at pandarambong, labanan, yun ang ating gagawin. Okay? Mabuhay tayo lahat! Garatalan sa buwatan! Sige po! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Justisya sa klima! Ngayon na! Ngayon na! Justisya sa klima! Ngayon na! Justisya sa klima! Maraming salamat po mga kasama. Ayan at right na. Maghiwa-hiwa rin na sila dun eh.